Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Itong patungkol po dito sa lumabas na fake account ng Ka-Business Official. At dito nga po mga ka-business, mga kapapay, ay lumabas ang pangalan nito si Aldrin. Na di umano ay siya nga daw po ang nasa likod nitong fake account ng Ka-Business Official na ito. At ang impormasyon pong ito, mga ka-business, mga kapapi, ay nagmula dito kay Raymond Sayas. Na kung saan ay nag-comment siya dito sa isang upload video nito si Papa Dins. At sinasabi nga po nitong si Raymond Sayas na ito, na yung fake account daw po ng Ka-Business Official ay ang totoong may-ari ay siya. Pero hindi nga daw po siya ang gumawa nun. Kundi ang gumawa daw po nun ay walang iba nga po kundi itong si Aldrin, na dating beneficiary o natulungan nitong sila ka-business. Kumbaga, pinapalabas nito si Raymond Sayas na yung dati niya YouTube account ay pinalta nitong si Aldrin ng pangalan nitong si Ka-Business Official para gawin nga pong fake account ng Ka-Business Official. Yan yung pinapalabas po nitong si Raymond Sayas. At ang dahilan po nito si Raymond Sayas kung bakit siya lumantad at nagpakilalang siya yung may-ari nung fake account ng Ka-Business Official na yon, ay dahil sa nalimutan pong burahin nung gumawa ng fake account na yon yung 3 video ng mga bata. Na ayon dito kay Raymond Sayas ay ang mga batang yon ay mga anak niya. At sabi nga niya ay nang dahil daw dito sa ginawang ito ni Aldrin na paggagawa ng fake account dito kay Ka-Business o dito sa Ka-Business Official ay nadamay pati yung kanyang mga anak. At yun yung gusto niyang linisin. Gusto daw niyang linisin yung kanyang pangalan dahil nga po doon sa pagkakasangkot nung kanyang mga anak dito sa controversial na ito. At dito nga po sa naging comment niya dito kay Papa Dins ay nanghingi pa siya ng advice kung pwede ba niyang idemanda itong si Aldrin. Dahil nga daw po dun sa ginawa nito si Aldrin na ginamit yung kanyang account para gumawa ng fake account ng Ka-Business Official. Na dahil nga daw po dun ay nadama yung kanyang mga anak. Kaya gusto sana niyang idemanda itong si Aldrin. Alam niyo po Raymond Sayas, kung totoo yan sinasabi niyo na si Aldrin talaga ang gumawa ng fake account na yan ni Ka-Business Official, sa totoo lang po may karapatan po kayong idemanda si Aldrin. Dahil unang-una po
ay nang dahil sa ginawa niyang yan, ay nasangkot po yung inyong mga anak na minor de edad. Yan po ay kung totoong si Aldrin ang gumawa. Kung nagsasabi po kayo ng totoo, may karapatan po kayo magdemanda, Mr. Raymond Sayas. Pero kailangan nyo po ng sapat na ebidensya na magtuturo dito kay Aldrin na siya nga po yung gumawa ng fake account na yan. At dito nga po mga kabisnes, mga kapapi, kahapon lang ay nagkaharap na po itong si kabisnes at itong si Aldrin patungkol nga po dito sa lumabas na fake account na ito at sa pagkakasangkot na rin po nitong pangalan ni Aldrin sa lumabas nga pong fake account ni kabisnes na ito. At dito nung makausap ni kabisnes itong si Aldrin, ay mariing itinanggi ni Aldrin na may kinalaman siya sa fake account na yon. Bagamat inamin dito ni Aldrin na marunong siyang gumawa ng fake account, na kaya niyang gayanin ang profile at pangalan ng isang account. Pero sinabi niya sa Facebook lang daw niya ginagawa yon. At hindi daw niya ginagawa sa YouTube yon. Pero dito mga kabisnes, mga kapapi, ay ilang beses tinanong nito si kabisnes ito si Aldrin kung may kinalaman nga ba ito dito sa lumalabas o dito sa lumabas na fake account ng kabisnes official. At sabi nga ni kabisnes ay kung aaminin ni Aldrin ay wala na magiging problema. Kumbaga makikiusap lang siya na wag na sanang muling gagawin yon. Pero mariin nga pong itinanggi ni Aldrin na sangkot siya dito sa fake account ng kabisnes official. At sinabi niyang wala siyang dahilan para gawin yon. Na kung iisipin naman po talaga natin mga kabisnes, mga kapapi, ay ano nga ba? Ano nga ba yung pwede niya maging dahilan kung sakasakali na siya yung gumawa nito? Kaya dito mga kabisnes, mga kapapi, sa paghaharap ni kabisnes at ni Aldrin na ito, ang nakikita kong dihado ngayon dito ay itong si Raymond Sayas. Kaya para sa akin, Raymond Sayas, kung ikaw yung nagsasabi dito ng totoo, ay magpakita ka dito kay Laka Business. Makipag-usap ka ng personal dito kay Laka Business. At kung totoong kakilala mo ito si Aldrin, at kilala ni Aldrin ang mga anak mo, at mapapatunayan mo na magkakilala kayo ni Aldrin at kilala ni Aldrin nga itong mga anak mo, aba ay medyo tagili dito si Aldrin. Dahil bakit niya sasabihin hindi niya kilala yung mga anak mo? Kumbaga, kung nagsasabi ka ng totoo dito Raymond Sayas na kakilala mo ng personal itong si Aldrin, ay dito ka pupuntos. Dahil ang iisipin natin ngayon ay bakit itatanggi ni Aldrin na kakilala kayo niya kung totoong wala siyang kinalaman dito sa lumabas na fake account ni kabisnes. Doon pa lang malaki na yung puntos mo. Yan ay kung talagang kakilala mo nga ito si Aldrin. Kumbaga dito mga kabisnes, mga kapapi, sa pangyayaring ito, kahit nagsalita na itong si Aldrin at itinanggi nito kay kabisnes na may kinalaman siya sa fake account ni kabisnes, ay hindi pa rin natin masasabing 100% na wala ngang kinalaman dito si Aldrin. Kumbaga nandun pa rin tayo sa 50-50. Hanggat hindi nagsasalita itong si Raymond Sayas, hanggat hindi ito nakikipag-usap dito kay Laka Business, ay nandun pa rin tayo sa 50-50. Kung nagsasabi nga ba itong si Aldrin ng totoo, o gumagawa din lang ito ng lusot dito kay Laka Business. Pero sabi ko nga, sa pagkakataong ito, ay nakakalamang ng puntos itong si Aldrin dito kay Raymond Sayas. At kung sakali namang itong si Raymond Sayas ay hindi makipag-usap ng personal dito kay Laka Business, ay lalabas lang na siya yung may sala. Dahil bakit hindi niya kaya makipagharap dito kay Laka Business? Bakit hindi niya kaya makipag-usap ng personal kung sakasakali
na hindi talaga siya magpakita dito kay Laka Business. Na kung talagang siya'y walang kasalanan at totoo yung sinasabi niya si Aldrin ang gumawa ng fake account na yan, ay hindi siya mag-aatubiling pumunta dito kay Laka Business. Hindi siya mag-aatubiling kumontak kay Laka Business para sabihin yung totoo. Dahil sinasabi ni Aldrin dito sa video na ito, dito sa vlog ni Ka Business, na handa siya makipagharap dito kay Raymond Sayas para patunayan at linisin ang kanyang pangalan na hindi siya sangkot sa fake account ng Ka Business official na ito. Yan yung pinapanindigan ni Aldrin. Kaya sabi ko nga, sa puntong ito, ay mas nakakalamang itong si Aldrin. Kaya kung ako sa iyo, Raymond Sayas, kung totoo yan sinasabi mong yan, para tuluyan mong malinis ang iyong pangalan, ay makipagkita ka ng personal dito kay Laka Business at harapin mo itong si Aldrin. Kasi doon sa hiling mo na mag-live itong si Papa Dins, para ikay makapagpaliwanag sa mga viewers, sa mga ka-business viewers, hindi sapat yun Raymond Sayas. Hindi sapat na magpaliwanag ka nang hindi mo hinaharap itong sila Ka Business. Dahil ano magiging pruweba nila Ka Business na nagsasabi ka ng totoo kung hindi ka haharap ng personal sa kanila? Lalo na nga itong si Aldrin ay handa na makipagharap sa iyo ng personal. Yan yung pahayag ni Aldrin eh. Handa kang harapin ni Aldrin. Yan yung sabi ni Aldrin kay Ka Business. Kaya kung totoong gusto mo linisin yung pangalan mo at totoong ito si Aldrin ang gumawa ng fake account na yan, ay ito na yung pagkakataon mo. Ito na yung pinakang magandang pagkakataon mo para malinis ang pangalan mo. Dahil sabi mo nga, ay nadama yung mga anak mo eh. Kaya kailangan mo linisin yung pangalan mo. Tapos dito mga ka-business, mga kapapi, ay gusto ko din lang pong bigyan ng pansin itong isang komento dito sa isang upload video ko. Na ito nga po, itong patungkol dito kay Aldrin. May nag-comment po kasi dito, itong si John Martinez. Shoutout po sa inyo, John Martinez. Sabi niya po dito, anime reactor, panoorin mo ang last vlog ni Ka Business. Ang pag-interview kay Aldrin. Pansinin mo yung expression ng mukha niya. At pag-aralan mo kung siya ba ay nagsasabi ng totoo kay Ka Business. Sa aking pag-aaral, hindi siya mismo yung fake account. Tulad sa isa kong comment na nilalaro lang kayo ng may-ari ng fake account. Dahil alam niya at kilala niya ang mga taong nasa paligid ni Ka Business. Sana mabasa mo itong comment ko, anime reactors. Alam niyo po Sir John Martinez, para sa akin po, para sa aking obserbasyon dito kay Aldrin, dahil ito naman po ay simulat sa poll na maiblog nito sila Ka Business, ay napanood ko po ito eh. At maraming beses ko na rin po ito nabigyan ng reaction video. Kung ang pagbabatayan lang po natin ay yung facial expression nitong si Aldrin, ay malabo po nating malaman kung nagsisinungaling yan o hindi. Malabo po nating malaman o maipinpoint kung ito ba si Aldrin ay nagsasabi ng totoo. Dahil kung napanood nyo po yung unang vlog dito ni Ka Business, at kung titingnan nyo po yung facial expression niya doon, ay hindi nyo po masasabing nagsisinungaling yan si Aldrin. Yung sinabi niyang patay na yung kanyang mga magulang dahil nasabugan ito ng dinamita dahil sa illegal fishing, hindi nyo po makahalata doon na siya'y nagsisinungaling. Maging doon sa sinabi niya na minamaltrato siya nung umampon sa kanya o nung kumupkup sa kanyang kamag-anakan niya, hindi nyo po makahalata nagsisinungaling doon si Aldrin. Dahil yung mukha niya po doon sobrang nakakaawa. At sobra pong nakakadala yung kanyang mga kwento. Kaya kung pagbabatayan nyo lang po ay yung facial expression nitong si Aldrin, malabo nyo pong mahuli ang nagsisinungaling o hindi. Yan po yung basa ko dyan kay Aldrin. Dahil sabi ko nga po,
simulat sa poll na naiblog yan ni Ka-Business, ay nasubaybayan ko po yan si Aldrin. Hanggang sa doon sa huling vlog yan ni Ka-Business. Napanood ko po lahat yan. Nasubaybayan ko po lahat yan. At nakita ko po kung paano siya magsinungaling dito kay Ka-Business. Ang tumawag po ng pansin ko dito, mga Ka-Business, mga kapapi, ay yung sinabi nito si Aldrin na nung umalis siya dito kay Ka-Business at bumalik siya dito sa may McDonald, ay may mga regular customer daw ang McDonald kung saan siya doon tumatambay na ina-report itong si Ka-Business o ang YouTube nitong si Ka-Business. At yun ay nang dahil doon sa mga vlog ni Ka-Business dito kay Aldrin. Ngayon, kahit ulit-ulitin po natin ang mga vlog ni Ka-Business dito kay Aldrin, wala pong sinabing masama itong si Ka-Business dito kay Aldrin. Bagamat nalanta dito sa mga vlog na ito yung kasinungalingan nito si Aldrin, pero wala pong binanggit o sinabing masama itong sila Ka-Business laban dito kay Aldrin na pwedeng pagmulan ng pagre-report ng mga sinasabi ni Aldrin regular customer ng McDonald. Pwera na lang kung may naninira kay Ka-Business. Pwera na lang kung may nagsasabi dito sa mga nag-report na ito na sinasabi ni Aldrin regular customer ng McDonald na mali yung ginagawang vlog ni Ka-Business. Na may hindi tama doon sa ginagawang vlog na yun ni Ka-Business. Ngayon, sino ang pwedeng magsabi nun? Sino ang pwedeng manira kay Ka-Business doon sa mga regular customer na yun ng McDonald na sinasabi ni Aldrin nag-report sa channel ni Ka-Business o sa mga vlog ni Ka-Business? Kayo mga Ka-Business, mga kapapi, sa palagay nyo, sino ang pwedeng manira kay Ka-Business? Ito po mga Ka-Business, mga kapapi, ako po magpapakatotoo lang po ako. Hindi po ako magpapaka-ipokrito. Na kung totoo itong sinasabi ni Aldrin na ine-report itong si Ka-Business o ang mga vlog ni Ka-Business na mga regular customer ng McDonald, ay walang iba pong maninira kay Ka-Business kundi itong si Aldrin. Dahil siya lang naman po yung nakasama nila Ka-Business na pwedeng makausap nitong mga regular customer na ito na McDonald. At hindi nga po yan magre-report mga yan kung walang sinabi itong si Aldrin na pwedeng makasira dito kay Ka-Business. Dahil kung papanoodin nyo lang po yung mga video ni Ka-Business patungkol dito kay Aldrin, wala pong binanggit doon sila Ka-Business na hindi maganda laban dito kay Aldrin. Bagamat nalantad nga po doon yung kasinungalingan nitong si Aldrin. Pero hindi din naman po sila Ka-Business na naglantad doon kundi yung mismong umampon kay Aldrin. Yun yung nagsabi kung gaano kasinungaling itong si Aldrin. Kumbaga yung mga kamag-anakan din ni Aldrin ang naglantad kay Aldrin kung gaano siya kasinungaling. Hindi po yan nagmula sa bibig ni Ka-Business. Yan po ay nagmula doon mismo sa mga kamag-anak niya na kumupkup sa kanya. Kaano po magiging dahilan nitong mga regular customer nitong McDonald para i-report ito sila Ka-Business kung walang sinabi itong si Aldrin na makasisira laban kay Ka-Business? Sana gets nyo po ako. Ngayon, patungkol naman dito sa fake account na lumabas pong ito, nang dahil dito sa sinabing ito ni Aldrin, patungkol nga po dun sa pagkaka-report ng mga regular customer ng McDonald dito sa mga vlog ni Ka-Business. Dito po mga Ka-Business, mga papi, sa totoo lang, nagduda ako dito. Kumbaga, nagduda ako na maaaring itong si Aldrin ay may kinalaman nga sa paggawa ng fake account ng Ka-Business official. Bagamat itong akin po ito ipagdududa pa lang, hindi ko naman po isinusureball o isinosure na itong si Aldrin nga po ang gumawa ng fake account na yon.
Kumbaga, yung sa akin ay may posibilidad. May posibilidad na si Aldrin nga po ang nasa likod ng fake account na ito. Dahil kung nagawa nga niya, nasiraan ito sila ka-business doon sa mga regular customer ng McDonald para maging dahilan, para i-report na mga ito sila ka-business o itong vlog ni ka-business. Ayun pa nga bang paggawa ng fake account ang hindi niya magawa? Di ba mga ka-business, mga kapapi? Dahil uulitin ko po mga ka-business, mga kapapi, napaka-imposibleng i-report ng mga regular customer ng McDonald itong si ka-business kung walang sinabing hindi maganda itong si Aldrin laban kay ka-business. At ang isa pang tumawag sa akin ng pansin dito mga ka-business, mga kapapi, ay itong sinabi nitong si Nanay Hilda. Itong si Nanay Hilda po ay isa doon sa tumata yung nanay-nanayan nito si Aldrin. Nasabi niya dito ay ganun pa rin si Aldrin. Maging yung pagiging sinungaling nito si Aldrin ay ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kaya dito mga ka-business, mga kapapi, dito sa ginawang pagkausap nitong si ka-business dito kay Aldrin, ay hindi po natin maialis yung isipan natin na maaaring itong si Aldrin ay nagsisinungaling pa rin kay ka-business. Na maaaring nagsisinungaling siya para iligtas yung kanyang sarili. Doon sa controversial nga po na ito na lumabas. Dahil ayon dito kay ka-business ay hindi pa man niya nasasabi dito kay Aldrin yung kanyang pakay kung bakit nila hinanap ito, ay kagad ng dumipensa itong si Aldrin. At sinasabi nga daw po niya na wala siyang kinalaman about do sa mga online na yan. Dahil hindi na nga daw po siya nag-o-online. Pero sinabi yan ni Aldrin nang naka-off cam pa. At ayon nga po dito kay ka-business, ay wala pa siyang sinasabing issue dito kay Aldrin. Kumbaga, ay wala pang nasasabi itong si ka-business kung ano ba yung totoong pakay nila dito kay Aldrin. Pero dumidepensa na agad dito si Aldrin. Isa po yan doon sa pinagbabatayan ko. Na maaaring itong si Aldrin nga po ay totoong may kinalaman patungkol sa fake account na ito. Tapos nung tanongin siya ni ka-business kung bakit siya nagkaroon ng idea patungkol doon sa online na yun o doon sa naging problema sa online, ay wala siya naisagot doon. Hindi niya nasagot si ka-business patungkol doon. At bigla nga po niyang ikinambyo yung usapan patungkol doon sa mga regular customer daw ng McDonald na nag-report dito kay ka-business. Kaya doon pa lang mga ka-business, mga kapapi, medyo nagduda na ako. Bagamat sinasabi nga po natin na hindi pa tayo sure hanggat itong si Raymond Sayas ay hindi nakakausap nitong sila ka-business ng personal at hindi napapagharap nitong si ka-business, itong si Aldrin at itong si Raymond Sayas. At diyan pa lang po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan pag nagharap na nga po itong si Raymond Sayas at itong si Aldrin. Pero sa ngayon, ay sabi ko nga po, ay naroon pa lang tayo sa 50-50. 50% na pwedeng itong si Aldrin niya ang gumawa ng fake account na yon at tama itong si Raymond Sayas, at 50% din na maaari nga nagsasabi ng totoo itong si Aldrin na wala talaga siyang kinalaman sa fake account na yon. Kaya sa ngayon, Raymond Sayas, kung ako sa'yo, kung mapapanood mo yung upload video na yan nila ka-business at mapapanood mo din itong aking reaction video na ito, kung ako sa'yo at talagang gusto mo linisin ang pangalan mo, at kung totoo yung sinasabi mo si Aldrin ang nasa likod ng paggawa ng fake account na yan ng ka-business official, ay ngayon pa lang ay kontakin mo na ito sila ka-business o di kaya pumunta ka mismo dun sa kanyang bahay. Ngayon pa lang ay kausapin mo na ng personal itong sila ka-business. At sa pamamagitan yan,
ay siguradong malilinis ang pangalan mo kung talagang wala kang kasalanan. Kung talagang itong si Aldrin niya ang totoong may gawa ng fake account na yon. Kumbaga, isaalang-alang mo na lang dito, Raymond Sayas, ay yung kapakanan ng mga anak mo na nadamay dito sa isyong ito. Pero sabi ko nga, kung totoo yan sinasabi mo at wala kang kasalanan, ay harapin mo sila ka-business. At sa pamamaraang yan, ay dyan mo lang malilinis ang iyong pangalan. Paano po mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout sa iyo, idol. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At shoutout din po dito kay Papa Sundot. Shoutout po sa inyo. At ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre, ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Mamplers Channel, Annalisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.